Hi kabayan! Welcome po ulit sa ating channel, ang buhay at payo ng OFW. Sa episode po natin today, tutuloy natin ang discussion natin regarding sa application ng EI or Employment Insurance kung sakali pong isa tayo sa mga nawalan ng trabaho or na-lay off dito sa Canada. Gumawa po tayo ng part 1 ng application steps. At pwede nyo pong balikan sa ating channel, makikita po yan dito. At ilalagay ko po ang link ng part 1. Nire-recommend ko po na panoorin po muna natin ang part 1 bago natin ituloy ang part 2 para hindi po tayo malito sa step-by-step procedure ng EI application. Bago po tayo magsimula sa next step, siguraduhin po natin na natanggap nyo na po by mail ang access code galing sa EI. At sa letter po na ito na makikita ninyo, magbibigay po sila ng mga reminders kagaya ng di po natin dapat i-share ang access code for our EI. At sa likod po ng page ng mail or letter na na-receive natin ay may mga instruction. Ang importante po dito ay meron kayong access code at magpunta po tayo sa website which is yung canada.ca/myservice-canada-account. Doon po tayo magsa-sign up. Ilalagay ko po yung link sa description below. Ang next step is mag-sign up tayo ng account natin sa My Service Canada at make sure na tama yung website na pupuntahan natin which is yung canada.ca/my-service-canada-account at ito po yung magiging landing page natin. Bago po kayo mag-register for an account, i-suggest ko po na basahin niyo po muna yung mga information na nasa baba para meron po kayong idea kung anong klaseng sign-up information ang mas applicable po sa inyo. Meron po silang tatlong types for sign-in. Pwedeng mag-sign in for Interac Sign-in Partner, GC Key, username and password, at Provincial Sign-in if nasa BC or Alberta po kayo. Once ready na po kayo, i-click niyo po ang register for an account. Ang next page ay makakapag-start na po kayong mag-create ng My Service Canada account. Kagaya ng nasabi natin kanina, may tatlong options kayo kung paano kayo magsa-sign in sa My Service Canada account nyo next time. So, ang pinili ko po na applicable sa akin at mas convenient ay ang Interac Sign-in Partner. Kaya po, yun po ang ipapakita kong demonstration all throughout the video using Interac. Once na-click nyo na po yung Interac Sign-in Partner, makikita nyo po yung mga options for the bank. At piliin nyo po kung ano yung bangko nyo po. And tatanungin po kayo kung meron kayong social insurance number, at kung paano kayo magpapa-verify ng identity. So, sa akin po, pwede ako magpa-verify via Interac. And once you are ready, you can click on Start Your Registration. Make sure na kompleto yung mga information required. And then, select the sign-in partner, which is yung bank. And it will ask you for the credentials of your banking institution. And the next page will be the terms and conditions of use and privacy notice. So, hindi na po natin siya iisa-isahin in the interest of time. And kung malinaw na po sa inyo, you can accept and continue. And sa next page, ito naman po yung privacy notice and terms and conditions regarding sa registration nyo ng My Service Canada account, especially linked for employment insurance. Sa video po natin, hindi na po natin iisa-isa yung i-discuss yung terms and notice, pero ini-encourage po natin na bago po kayo mag-agree, basahin po natin mabuti ang lahat ng ito para mas meron po kayong clear understanding regarding sa registration nyo ng account sa My Service Canada. Once you are ready, you can click on I acknowledge and I agree, and then click on submit. And para mag-proceed po tayo sa next page. And on this page, create my profile. You will be asked to select from these options. So, ang pinili ko po ay ang social insurance number. Yun yung available na information para sa akin. And then, enter ko yung aking social insurance number. Then, click continue. And then, sa page na to, pinili ko yung Interac Verification Service instead of Personal Access Code. However, don't worry, gagamitin natin yung access code later kapag magpa-file po tayo ng report sa EI.
And on this page naman po, magre-require po na i-set up ang security questions nyo. Make sure na hindi nyo po ito i-share kahit kanino. And then, once na set up nyo na yung security questions nyo, magve-verify po kayo ng information nyo sa bank nyo mismo for the Interact. And ito na po yung next steps. Piliin nyo po yung bank na applicable sa inyo. Next is yung user agreement. Dito po ay mababasa natin ang terms and conditions and privacy notice kasi ito po yung part na ililink nyo yung banking information nyo to My Service Canada account, which is a government account. So, basahin po natin mabuti at kung klaro na, i-click na po natin ang I agree. Next is ang processing. And it will show you your bank and what are the information that will be shared by your bank to the Government of Canada. It says here that you won't share account balance or transactions and login details. If everything is good, click on I agree. For the next step ay ang multi-factor authentication. May 3 options for authentication. Via text message, voice message, or passcode grid. Basahin po natin mabuti kung aling authentication ang mas convenient para sa inyo. Personally, ang pinili ko po ay ang register with SMS. Enter lang po natin ang ating phone number and we need to confirm our phone number. And once done, we will click on continue. And then, may marireceive po kayong SMS code and enter nyo lang po to complete the multi-factor authentication. And then, click on continue. And then, successfully nakapag-create na po kayo ng account sa My Service Canada. At ito po ang inyong magiging dashboard. Makikita nyo po dyan ang iba't ibang services na eligible po tayo, depende sa situation. So, hindi ko na po isa-isahin yung mga services. And ang importante po for today's demonstration natin ay ang information regarding the employment insurance. So pag in-open or in-expand po natin, makikita natin ang iba't ibang options regarding employment insurance. So wag po kayo mag-atubili na tingnan ang iba't ibang options na to para mas magkaroon po kayo ng more information about your employment insurance. So makikita niyo po dito yung status, yung payments nyo, and messages, and ito yung application for employment insurance, which is nagawa na po natin dun sa first part ng video natin. Makikita rin natin dito yung payments, latest claim, at past claims. And if ever kailangan nyo na pong mag-report for tax, nandito rin po yung tax slips, and pwede nyo pong ibahin or update yung tax slip delivery option nyo. And then, for reports and documents, ito po yung isa sa pinaka-importanting part ng dashboard nyo, ang pag-re-report, which is every 2 weeks. Kasi kung hindi po tayo makakapag-submit ng report on time, hindi po natin marireceive yung cash benefit. Ayan, makikita nyo rin po dito yung records of employment na po-provide po sa inyo ng inyong previous employer. And if meron kayong other documents na sinubmit sa My Service Canada, makikita nyo rin po dito. And kung gusto nyo mag-submit ng document, dito rin po ang pwedeng option as long as yun po ang instruction sa inyo. Letters, e-forms, and if meron kayong gustong i-report na mistake. And kung gusto nyo pong i-update yung personal information, at ina-advise ko po na i-manage nyo po yung email notification. Mas maganda na ma-alert po kayo kung may message ang EI para hindi nyo po ma-miss out. And ang isa pa, agreement status, kung self-employed naman. Sa case ko, hindi siya applicable dahil hindi po ako self-employed. May former employee ako. It's just that na-lay off po ako. Ang next information na gusto ko pong ipakita sa inyo ay ang dito sa upper right corner, account. Makikita niyo po yung options. Apart from my dashboard, meron pong profile and preferences, security settings, contact us, and pwede na po kayo mag-sign out kung hindi nyo na po kailangan yung information nandito for the meantime. And then mag-sign in lang po ulit kayo. So, halimbawa po titingnan natin yung profile and preferences. Ma-update po dito niyo yung email address kung saan kayo makaka-receive ng alert. At pwede nyo pong i-update yung security questions nyo, which is na-fill out natin kanina, and personal information by benefit. So, dito po kayo pupunta. Next naman dito sa ating account, makikita nyo rin ng security settings. Pwede nyo pong
i-change or update ang security questions nyo dito. Next is contact us. Makikita po niyo dito yung iba't ibang contact information depende sa need nyong information. So, for example, sa case natin, if meron tayong question regarding employment insurance or may confusion, pwede po kayong magpa-schedule ng callback, in-person, mail, or pwede po kayong tumawag. Personally, ang nasubukan ko po ay tumawag at ang ginamit ko pong phone number ay isang toll-free number nila which is the 1-800-206-7218. Ang TTY naman po is their phone number din pero this is specifically kung ang tatawag ay may difficulty in hearing or deaf. Ito po ay special phone number. So take note nyo lang po yung hours of operation nila. And sometimes medyo maghihintay tayo ng ilang minuto pero sa experience ko, usually mabilis naman sila at very accommodating at mababait yung nakausap ko. And then, if ever na gusto nyo pong mag-sign back in uli sa My Service Canada account, mag-login lang po ulit kayo sa same link. And then, since nakapag-sign up na tayo kanina, gamit ang Interact Sign-In Partner, pag maglalagin tayo, ito na po yung i-click natin, Interact Sign-In Partner. And then, piliin nyo po yung bangko na para sa inyo. At ang next ay kailangan nyo pong i-enter yung user credentials nyo. Ito po ay ang credentials nyo sa mismong bangko nyo. Yung username nyo po or ang client card and password. Again, reminder, never share to anyone. Ang next po ay ang SMS na ipapadala sa inyo pong phone number. I-click nyo lang po ang send code at i-type nyo lang po dito yung code and then click continue. And then once successful, makakabalik na po kayo ulit sa My Service Canada account at ang landing page po ay ang mismong dashboard. Sa dashboard po ulit, babalik tayo sa employment insurance option. Ito po ang focus natin. Click po natin ang My Status Updates and Messages. Dito po natin makikita kung ano na po yung status ng EI application na pinakita po natin sa first part ng ating video. Makikita po natin yung detailed information and decision made. I-click po natin and makikita po ninyo dito yung status at iba pang information regarding sa application nyo ng EI. Nung naklik natin yung decision made, makikita natin sa baba na nakalagay, we have finalized your claim for employment insurance benefits. You can view information about your claim on the latest claim section. So, i-click lang po natin yung latest claim section. And sa baba nakalagay po, if you are required to complete reports, visit Internet Reporting Service, which is ipapakita natin mamaya. I-click po natin ng latest claim. At ito po ang makikita nyo sa page ng My Latest Claim. Ang start date of your claim, waiting period, sa case ko, it was waived. So, hindi ganon katagal yung paghihintay ko. As I mentioned, August 1st ako nag-apply ng EI. And then by August 3, pwede na ako mag-start ng claim. And ang type of benefit, based dun sa ating application dahil na-layoff, is regular benefits. And ipapakita dito kung magkano yung total insurable earnings, benefit rate, federal tax at provincial tax. Hindi ko po siya pinakita para ma-avoid po yung confusion and comparison dahil magkakaiba po tayo ng salary, which is yun yung basis. Makikita nyo rin po sa page na ito yung total weeks paid at weeks of regular benefits paid. Kumbaga kung ilan na po yung na-claim yung cash benefit, kung ilang linggo na po. At makikita nyo rin dito kung kailan matatapos yung benefits na ma-receive nyo. Sa case ko, it's until August 1, 2026. At meron pong note sa baba, yung naka-highlight ng yellow, yung end date of claim. May dalawang reasons po or conditions kung kailan matatapos yung cash benefit na ma-receive natin sa employment insurance. Una is, if all the weeks of benefits to which you were entitled to have been paid, kung nabayaran na lahat, and the end date of claim has been reached. So, i-take note nyo lang po yung mga conditions na to para hindi po tayo ma-surprise kung biglang hindi na tayo makareceive ng benefit kasi any one of these conditions are probably or is probably met. Ang next step ay ang reporting. So, babalik tayo sa My Dashboard. Pumunta tayo sa Employment Insurance at hanapin po natin ang Complete My Report. I-click po natin ito.
At dito po ay bibigyan tayo ng options kung paano po tayo magre-report sa EI. Pwede nyo pong basahin ang complete details dito. Ang ginawa ko po ay nag-submit ako ng report by internet. And then, ang next page po ay ang pag-enter ng mga credentials, ang social insurance number, access code na na-receive po natin via mail, at ang province of residence nyo. Ang next page ay ang important information regarding sa reporting. Please basahin niyo po ang lahat ng information na ito. Importante po ito para hindi po ma-late or hindi po kayo makareceive ng cash benefit. So, nakalagay po dito kung kailan kayo dapat mag-submit ng report and kailan ma-receive yung cash benefit at ano yung mga dapat yung i-file sa report at ano yung next step after completing your report. And pwede nyo pong ilagay dito yung bagong address nyo or direct deposit information. During application po ng EI natin, ang ginawa na po natin ay sinave na natin yung direct deposit information natin kung maalala nyo po or pwede nyo pong balikan yung first part ng video. Once na basa nyo na po lahat ng details sa information page na ito, sa baba po meron tayong acceptance statement. At kung ina-acknowledge nyo lahat ng information na nakalagay sa page, i-click lang po natin ang I accept. Ito na po yung reporting process. Ang first question is yung regarding sa direct deposit, kung nag-move or change. Sagutan nyo lang po based sa own situation nyo. Remember na bago tayo nagsagot ay agree po tayo na to commit na i-report natin kung ano yung reality natin as honest as possible. Next question, were you outside Canada between Monday and Friday during the period of this report? At makikita nyo po yung calendar on the upper right. Yun po yung days na tinutukoy dito sa period of report. Sagutan nyo lang po ulit and then click continue. Next is regarding work and wages. Questions, are you self-employed? Did you work or receive any earnings during the period of this report? Which is nakalagay dun sa calendar on the upper right corner. Once nasagutan nyo na, click po ang continue. Ang next set of questions are regarding training. Sa case ko, meron akong French class which is 6 hours per week. Kaya i-declare ko po siya dito sa EI report ko. Pero kung hindi po siya applicable sa inyo, pwede nyo na pong i-skip ang part nito at mag-proceed sa next step for reporting. And kung meron naman po kayong training katulad ko, sundan nyo lang po yung application na to. Again, depende kung ano yung reality nyo regarding training. So ang questions are if you are receiving an allowance during the training. So sagutan nyo lang po based sa mismong case nyo. And it will also ask for week 1 and week 2 or depende kung nasa ang week na po kayo ng reporting. And after nyong ma-declare yung report nyo for training, magpo-provide po siya ng summary regarding training. So i-review nyo lang po para masigurado na wala kayong na-miss out at pwede nyo pang i-update or i-edit by just going back on the previous pages. Ang next naman for the report is availability. In this part, ang kailangan yung i-report is if available kayo to work anytime, if in case merong mag-hire sa inyo. So, kailangan malaman to ng EI. Next is other money. In this section is itatanong sa EI kung meron pa kayong ibang source of income at kailangan nyo pong i-declare yon sa EI. And then summary, if everything is good, click on I accept. Almost done na po tayo. Ang next part of the EI reporting is the summary of everything na nilagay nyo kanina sa report nyo. So, i-review nyo lang pong mabuti yung details to make sure na wala kayong nakaligtaan or wala kayong na-misclick. If ever kailangan yung i-update, sa baba po ay may option to start over again or to redo yung report. If everything is good, okay na po, and then you can click on I accept. Pero kailangan nyo pong basahin yung confirmation statement. I-highlight lang po natin yung information dito na kailangan lahat ay accurate at wala tayong false statement.
At magdedepende po ang eligibility natin based sa nilagay natin sa reporting. And after po natin matapos ang reporting, ibibigay po nila yung date kung kailan kayo magre-report again. And usually it happens bi-weekly. And para ma-accept or ma-sign nyo, kailangan nyong i-provide yung tax number or yung SIN at access code na natanggap nyo po through mail. Kaya importante po na i-keep natin siya at wag na wag po natin siyang i-share kahit kanino. And ang next part is ang confirmation na na-complete natin ang EI report natin online. At nakalagay po dito kung anong period yung na-report natin. And makikita nyo rin po yung about your next report. So, i-take note nyo po or ilagay nyo po sa calendar nyo yung next reporting schedule nyo para hindi makalimutan. Kasi kapag hindi tayo nakapag-report within 3 weeks of the date, hindi na yung makakatanggap ng cash benefit. So, very important yung dates na ito. Pwede nyo rin pong i-print yung confirmation na nakapag-submit po kayo ng report. I-click nyo lang po yung printable view version and then magpo-proceed po siya sa summary ng report nyo. And ang instruction para ma-print nyo or ma-download yung PDF file, ang browser nyo po, i-click nyo po yung file menu and then select print. Mag-provide po siya ng PDF copy. Pwede nyo siyang i-save as a soft copy or pwede nyo siyang i-print for hard copy. And then, kung gusto nyo pong i-check yung status ng claim nyo, bumalik lang po kayo ulit sa dashboard nyo sa My Service Canada account, specifically for employment insurance benefit. Doon nyo po makikita lahat ng information regarding your EI. And dito po sa page na to, makikita nyo rin po yung ibang information regarding job search and job match. Nasa sa inyo na po kung gusto nyo pong mag-sign up or mag-subscribe sa mga information na to na maaaring makatulong para makahanap kayo ng bagong trabaho. Ito na nga po at na-receive ko ng aking cash benefit through direct deposit sa aking bangko. Ito ay matapos nating mag-apply successfully ng EI at makapag-create ng account sa My Service Canada at makapag-submit din po ng EI reporting. Kailangan pong matapos natin ang lahat ng processes na to para makareceive din po kayo ng cash benefit. Kung meron po kayong katanungan, wag po kayong magatubiling mag-comment or mag-email sa buhayatpayo@gmail.com at malugod po natin itong sasagutin o di po kaya ay tumawag po kayo sa kanilang hotline na ilalagay rin po natin sa ating description below. Sana po ay nakatulong ang ating EI application tutorial. Huwag po natin kalimutang i-like at i-share at mag-subscribe po sa ating channel, ang Buhay at Payo ng OFW. Muli po kabayan, maraming salamat at ingat. Mabuhay!